Tawagin niyo akong Alan. Hindi ko na lamang babanggitin kung anong probinsya ito. Pero nasa bahagi po ito ng Kabisayaan. Noong mga panahong yon, naging palipat-lipat ako ng paaralan dahil na rin sa kalikasan ng trabaho ng aking mga magulang. Sa kadahilanang ito ay wala akong naging permanenteng kaibigan. Kaya noong medyo umabot kami ng 2 taon sa tinitirhan namin ngayon, doon nga ako nagkaroon ng kaibigan. Itago na lamang natin siya sa pangalang Dante. Kagaya ko ay isa rin po itong bagong lipat sa aming paaralan. At bali ng mga panahong ito ay nasa 2 taon sa high school na kaming pareho. Agad nga kaming nagkagaanan ng loob ni Dante at naging magkaibigan. Palibhasa ay medyo pareho nga kami ng ugali. Meron nga lang akong napansing kakaiba sa kanya. Hindi ito nakikipagtitigan ng mga mata sa akin at madalas ay nakayuko lang. Naisip kong baka mahiyain lang talaga ito kaya tinayaan ko na lamang. Isang pagkakataon noon, dahil wala kaming pasok hapunan, niyaya ko si Dante na pumunta sa aming bahay. Sinabi kong doon na muna itong mananghalian nang sa gayon ay makilala rin siya ng aking mga magulang. Bihira lang din kasi akong magkaroon ng kaibigan dahil nga sa rasong sinabi ko kanina. At mabuti na lamang ay pumayag naman ito. Naging maayos naman yung pakikitungo ng aking mga magulang sa kanya. At kahit na medyo may pagkakaiba ang aming mga kinagisnan, ay hindi yun naging problema. Magmula nga ng araw na yon, madalas akong sinasabihan ng aking mga magulang na isama ko ulit si Dante sa aming bahay. Natuwa naman ako dahil nakita ko na natutuwa yung aking mga magulang dahil nagkaroon ako ng aking kaibigan. Subalit isang araw noon, dumating yung aking ama na merong dalang maliit na bote. Ayon dito, agad-agad naming malalaman kapag may masamang elemento o aswang sa paligid. Dahil kukulo daw yung langis na naroroon. Nag-aalangan pa ako noon sa kanyang sinabi dahil sobrang makaluma ng kanyang estilo. Para po kasi sa akin noon ay wala ng aswang sa panahong yon. Pero dahil nais ng aking ama na ilagay yon sa may tapat ng aming bintana, ay hinayaan ko na lamang ito. At ako pa nga yung naghanap ng magandang paglalagyan nun. Nakita naman kaagad ng aking ina kung ano nga ba yung nilalagay ko roon sa may bintana. Kaya't nagtanong ito kung bakit ako naglalagay ng ganon. Itinuro ko naman kaagad yung aking ama at agad siyang nagpaliwanag na para yon sa mga aswang. Napakunot-noo pa nga ako noon dahil hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Subalit nang sabihin ito sa akin ang patungkol sa aking bagong kaibigan, ay medyo nakaramdam din ako ng kaba. Ayon kasi dito, malakas daw yung kanyang kutob na may lahing aswang, si Dante. Umiling-iling na lamang ako dahil alam ko ang kung anumang pinaparatang ng aking ama sa kaibigan ko. Maging sinanay noon ay hindi rin kumbinsido sa kanyang sinabi. At sinita pa nga nito yung tatay ko dahil sa pagdududa nito sa kaibigan ko. Ang sabi pa niya ay mabait naman si Dante at hindi na kailangan ng paliwanag doon. Dagdag pa niya, noon lang ako nagkaroon ng kaibigan na may tuturing kong matalik. Kaya't hayaan na lamang nito kaming maging magkaibigan. Napatitig na lamang noon yung aking ama sa bote ng langis na nasa bintana. Natahimik na rin po ito at kaagad na umalis at tinasikaso ang iba pa niyang mga gawain. Pinayuhan naman ako ng aking ina na wag na lamang intindihin yung aking ama dahil baka kung ano-ano lamang yung nasa isipan nito dahil sa pagiging abala nitong mga nakaraang araw. Nang mga panahong yon, dahil napag-uusapan na rin namin yung patungkol kay Dante, sinabi ni nanay na imbitahan ko raw yung aking kaibigan kinabukasan dahil magluluto raw siya ng masarap na ulam. Tumango na lamang ako sa kanya at minabuting pumasok na rin sa aking kwarto. Dahil sa mga sinabi ng magulang ko, ay medyo nag-aalangan ako noon. Naisip kong baka mapahiya lamang yung aking kaibigan kung dadalhin ko siya sa aming bahay.
Lalo na kapag makita niya yung bote ng langis na inihanda ng aking ama. Pero dahil ayaw ko namang may kung anong sabihin yung aking ina, napagpasyahan kong yayain na lamang si Dante kinabukasan. Dumating na nga yung araw na yon. At gaya ng habilin ng nanay ko, niyaya ko si Dante sa aming bahay na doon na lamang ito mananghalian. Hindi naman ito tumanggi at tuwang-tuwa pa nga siya dahil hindi nga raw siya nakapagdala ng kanyang baon. Makaraan yung higit 10 minutong paglalakad ay nakarating na rin kami sa bahay. Hindi na kami nagdalawang isip at pumasok na lamang kami sa may kusina upang kumain. Nagkataon din kasing naghahanda na yung nanay ko ng aming magiging pananghalian. Tuwang-tuwa rin po noon yung nanay ko dahil palakwento po itong kaibigan ko. Pero nasa kalagitnaan kami ng ganoong sitwasyon noong tawagin ako ng aking ama. Hindi naman ako nagdalawang isip na lumapit dito at napalunok ako ng aking laway noong itinuro niya sa akin yung bote ng langis. Sinipat ko ng maigi yon at nakita kong bumubula po ito at umaapaw na yung laman sa bote. Noon din, naging panay yung paglinga ko kay Dante. Ganoon na lamang yung aking gulat nang makita kong parang biglaan siyang naging taranta. Hindi ito mapalagay na parang may kung anong kumakagat sa kanyang balat. Napansin din po yun ng nanay ko. Kaya tinanong niya ito kung meron bang problema. Agad namang napailing si Dante at binilisan na lamang yung kanyang pagkain. Nagmadali naman akong lumapit sa may mesa at ipinagpatuloy yung panananghalian ko. Naisip ko rin kasi noon na nais ng kaibigan kong bumalik agad kami sa paaralan. Kaya't nagmamadali na rin ito. Pero saktong sumabog po yung bote na nakalagay sa may tapat ng bintana. Tumakbo rin patungo sa labas ng bahay noon si Dante na parang may kung anong kinatatakutan. Hinabol ko pa po siya noon. Pero mabilis po itong nakalayo. At dahil dito minabuti kong dumiretso na lamang sa paaralan. Dahil alam kong maaabutan ko rin naman siya roon. Siyempre, takang-taka po yung mga magulang ko noon sa nangyari at kinilabutan din. Pero hindi ko na po yun pinansin at nagmadali nga akong pumunta sa paaralan. Saktong pagkapasok sa aming kwarto ay naroroon nga si Dante at nakayuko. Nilapitan ko ito at tinanong kung ano nga ba yung kanyang problema at bakit ganun yung kanyang ginawa. Pero hindi niya ako sinagot. Pinagmasdan ko po siya noon at nagulat ako nang makitang namumula yung kanyang balat. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag yon pero alam ko na yung aking nakita ay talagang totoo. Naisip ko rin po noon na baka meron itong allergy, kaya't nagkakaganon yung kanyang balat. Baka meron siyang nakain sa bahay na hindi niya dapat kainin. Pero hindi po niya ako pinapansin kaya't binaliwala ko na lang din yon. Dumaan nga yung mga araw at naging tuloy-tuloy yung pagliban ni Dante sa eskwelahan. Nag-aalangan naman akong puntahan ito sa kanilang bahay dahil baka pagalitan nga ako ng kanyang mga magulang. Dahil dito, hinintay ko na lamang siyang makabalik sa paaralan. Akala ko pa nga po noon ay hindi na ito babalik. Pero nagulat ako ng isang araw ay nasa loob siya ng aming silid-aralan at abala sa kung anumang ginagawa nito. Nilapitan ko siya at kinausap noon. Tsaka humingi na rin ako ng tawad. At pagkatapos ng aming pag-uusap ay pinatawad naman po nito ako. Tsaka sinabihang kalimutan na lamang namin yung mga nangyari. Naging magkaibigan pa naman kami ni Dante. Pero magmula noon ay hindi na nga siya pumupunta sa bahay. Nadala raw siya sa mga nangyari. At ikinagulat ko po nang walang pag-aalinlangan itong inamin sa akin yung kanyang tunay na pagkatao. Isa raw siyang aswang. Sinabi po niya yun ng direktahan. Hindi ko alam kung ano yung aking magiging reaksyon noon. Pero sa halip na matakot ay pinakalma ko yung sarili ko. At sinabi ko naman sa kanya na nauunawaan ko siya at hindi naman niya kasalanan na siya ay naging ganoon. Nang araw na iyon,
Marami kaming napag-usapan patungkol sa kanilang buhay. Sinabi rin niya na aswang daw yung kanyang mga magulang. Ngunit hindi naman daw sila nananakit ng tao. Ang mga kagaya raw nila ay nakukontento sa pagkain ng hilaw na hayop. Pero bihira lang din daw yon dahil natitiis naman daw nila. Matapos yung aming pag-uusap, ay hindi ko nga inaasahang magpapaalam na rin ito. Ayon sa kanya ay uuwi sila sa probinsya dahil mag-aasikaso sila nang ipinamanang lupain ng kanyang lolo at lola. Sinabi rin niyang hindi siya sigurado kung makakabalik pa nga ba siya. Pero susubukan daw niya kapag dumating na nga yung bakasyon. Magmula nga ng araw na iyon ay hindi ko na nga siya nakita pa. Makalipas yung higit 3 taon. At noon lamang nakabalik si Dante sa aming baryo. Kapansin-pansin na sobrang payat na po nito at parang hindi nakakausap ng maayos. Dahil dito ay nagkaroon ng haka-haka sa aming baryo na baka tuluyan na nga siyang nakakain ng karne ng tao. Kaya siya nagkaganoon. Sa kadahilanang ito, maging ako ay sinasabihan ng mga magulang ko na wag nang makipag-usap sa kanya. Dahil baka mahawa raw ako sa kanyang pagiging aswang. Ginawa ko naman po yung kanilang sinabi at hindi na nga ako nakipagkita sa kanya noon. Lalo pang naging matibay yung aming haka-haka nang magkaroon ng mga misteryosong pagkamatay ng mga hayop sa aming lugar. Bawat alagang hayop na namamatay ay natatagpuan na lamang na wala ng mga lamang loob. At animoy sinipsip na yung dugo ng mga ito. Dahil na rin sa maugong na mga usapin, nagkaroon ako ng plano na matsyagan yung kaibigan ko. At dahil mag-isa lamang ito sa kanyang tinitirhan, alam kong hindi niya ako madaling mapansin. Siya nga pala, siya lang kasi yung mag-isang bumalik sa dati nilang tirahan. Nagawa lang din sa kahoy. Pinaayos lang ito ng konti at tinira na rin niya ulit. Mabuti na nga lang at hindi pa gaanong marupok yon. Isang gabi, lumabas nga ako sa aming bahay upang tumungo sa kanyang tirahan na nasa may dulong bahagi ng baryo. Nagkataon naman noon na kabilugan ng buwan, kaya't hindi ako gaanong nahirapan. Naisip ko na saktong-sakto yung gabing aking paglabas dahil malamang ay susumpungin siya ng kanyang pagiging aswang. Lihim na nga akong tumungo sa kanyang bahay at nagmatsyag sa buong paligid. Sobrang laking pagtataka ko dahil sobrang tahimik doon. Tila walang ibang tao. Nakapagtataka nga lang na nakabukas yung bintana nito. Sinubukan kong sumilip sa may siwang ng dingding. At ganoon na lamang yung aking hilakbot dahil may nakita kong patay na hayop doon. At may mga bahid rin ng dugo yung sahig. Agad kong naisip yung patungkol sa minsan niyang sinabi na hayop lamang yung kanilang kinakain. Walang ano-ano, napatitig nga ako sa isang sulok at nakita ko yung katawan ng isang sanggol. Nanginig po ako noon sa kaba at nang tignan kong mabuti, halatang wala na po itong buhay. Kitang-kita ko talaga na isang sanggol yon at parang wakwak na rin po yung tiyan nito. Maghalong pandidiri at awa yung aking naramdaman noong mga panahong yon dahil sa aking nakita. Naging kumbinsido ako na wala na nga siya ron sa kanyang bahay. Kaya't alis na lang sana ako. Naisip ko pang tama na siguro na malaman kung isa nga siyang aswang at kumakain na rin siya ng karne ng tao. Ngunit akmang hakbang na sana ako paalis nang makarinig ako ng malakas na kalabog sa hindi kalayuan. Parang may kung anong lumapag doon ng hindi sinasadya. Napako ako sa aking kinatatayuan nang makita ko yung dalawang mapupulang mga mata na mabilis na gumagalaw patungo sa aking kinaroroonan. Agad ako nagkaroon ng hinuha na si Dante yon. Pero sa halip na lapitan nito ay nanatili ako sa aking pwesto at hinintay siyang tuluyang makalapit sa akin. Ngunit nang ilang dipa na lamang yung kanyang layo mula sa aking kinatatayuan ay biglaan siyang bumagsak. Dahil maliwanag nga yung buwan ay nakita kong dugaan po ito at maraming mga sugat sa kanyang katawan. Kahit na hindi pa man niya sabihin ay alam kong malaki po yung posibilidad
na pinagtataga siya ng mga taong malamang ay nakakita sa kanya. Noong mga panahong yun lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob na lumapit sa kanya. Sinubukan ko siyang kausapin. Subalit napatitig na lamang siya at agad ding napahandusay sa lupa. Nalaman kong binawian kaagad ito ng kanyang buhay. Marahil ay dulot ng kanyang mga sugat na natamo. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko noon. Grabe yung kaba ko at pinaghalo ring awa at kilabot. Hindi ko alam kung ano yung aking gagawin ng mga panahong yon. Iginala ko nga yung paningin ko sa paligid at nang makita ko na merong papalapit na mga tao, minabuti kong magtago na lamang. Natakot akong baka pati ako ay paghinalaan ng mga ito. Nagtago ako at pinanood ko yung mga kalalakihan kung ano nga ba yung kanilang gagawin. Noong tuloy na silang makalapit sa katawan ni Dante. Nagulat po ako noong pinagtulungan nila itong buhatin at itinapon sa loob ng bahay nito. Inakala kong alis na po sila, pero laking gulat ko nang bigla po nilang sinunog yung bahay na yon. Hindi ko na nga po kinaya noon at doon na nga po ako dahan-dahang umalis sa aking kinaroroonan. Nabalitaan rin po yun ng aking mga magulang pero nanahimik ako. Nung pinuntahan po nila ay sumama rin ako sa kanila. Pero natupok na po yung buong bahay nila Dante. Siyempre, kasama na rin po doon yung kanyang katawan. Napagkasunduan po ng mga tao sa baryo namin noon na manahimik na lang tungkol doon at wag nang ipagkalat yung mga nangyari. Lalo at alam na rin naman ng halos lahat ng mga tao sa baryo na aswa nga itong si Dante at pati yung kanyang pamilya. Usap-usapan pa noon, mukha lang raw itong bata na parang kaedad ko lang. Pero yung totoo ay mas matanda raw ito kaysa sa kanyang sinabi na kanyang edad. Hindi ko raw talaga siya kaedad at malamang ay mas matanda raw sa akin ng mga 10 taon. Ikinagulat ko po yun. Pero sa tulong ng mga magulang ko, ay pinilit ko rin pong kalimutan yung tungkol doon. At baliwalain na lang muna at magpatuloy sa buhay kahit ganon yung mga nangyari. Pero ngayon po ay binalikan ko lahat ng mga alaalang yon. At ito po yung kwento ko at sana ay magustuhan po ninyo. Salamat. Andrew nga pala ng Aklan. 50 anyos at isang masugid mong tagapakinig. Itong kwento ko na ito ay nangyari naman sa Capiz. Mga panahong ako ay mga lagpas 20 anyos pa lamang at nagtatsagang magtrabaho sa isang palaisdaan. Taong 1998 nang mangyari ito sa probinsya ng Capiz. Ang tsuhin ko na tawagin nating Tito Edward ay naunang magtrabaho sa palaisdaang ito sa Capiz. Mga 2 taon na siyang nagtatrabaho doon sa palaisdaang ito bago niya naisipang kunin ako. Nalaman kasi niyang naghahanap ako ng trabaho nung mga panahon na iyon. Kaya inimbita nga niya akong pumasok doon bilang bantay doon sa palaisdaan. Umalis daw kasi ang isa nilang kasama kaya naghahanap daw ang kanyang amo ng isa pang bantay. Nung sinabi yun sa akin ni Tito, agad na akong nagpaalam sa nanay ko at pumayag naman ito. Kaya hindi na ako nag-alinlangan pang tanggapin ang trabaho. Nung mga panahon po na iyon, 2,500 lang po yung sweldo namin pero libre naman ang pagkain at may kalahating sako rin po ng bigas para sa mga pamilya namin kada buwan. Sa totoo lang, sobrang laking bagay na po yun nung panahon na iyon. Bihira ka nang makakita ng amo na ganon. Ang laking pera din po ng sweldo namin para sa amin ng panahon na iyon. Siyempre kung sa panahon po yun ngayon, napakaliit lang po nun. Sa unang araw ko pagdating ko doon, pinakilala lang ako sa amo namin. Tapos sinabi nga sa akin ng amo namin yung sweldo at kung ano yung aming mga responsibilidad sa trabaho. Sinabi rin niyang bawal uminom sa labas ng palaisdaan kapag oras ng trabaho. Pwede naman daw sa gabi pero kami-kami lang na mga bantay. Bawal magpapasok ng iba doon.
At bawal din na lumabas kami para mag-inuman. Sa loob lang dapat. At sakto lang na hindi naman yung tipong hindi namin magagawa yung mga trabaho namin. Yun lang yung paalala sa amin ng amo namin noon. Sinasabi ko po yung lahat ng ito dahil may kinalaman nga po ito sa kwento. Mga 1 buwan na yata ako doon nung magsimula yung kababalagan. Isang gabi, katatapos lang namin mag-harvest ng bangus noon kaya medyo nagkayayaan din kaming mag-inuman. Nga pala, 3 lang kaming bantay doon. Yung tsuhin ko, ako, at isa pang bantay na tawagin naman nating Berto. Itong si Berto, kasama niya ang kanyang asawa na nagbubuntis noon. May kanya-kanya naman kasi kaming kubo. Tanduay pa yung iniinom namin noon at nasa kubo kami ng tsuhin ko. 1 bote lang naman. Sakto lang na pangpatulog pagkatapos ng isang nakakapagod na araw. May bago pong biling rechargeable na flashlight yung amo namin noon. Itong mga panahon na ito, bagong uso lang din po yun doon sa lugar namin. Kaya medyo tuwang-tuwa kami. Habang nagiinuman, sinubukan po namin gamitin yon. Inilaw-ilawan ko lang yung paligid para lang masubukan yon. Medyo malalayo yung mga agwat ng mga kubo namin. Malawak din kasi yung palaisdaan. Dinaanan ko na yung kubo nila Berto. Tapos nilipat ko naman ng dahan-dahan yung ilaw papunta doon sa kubo ko. Nung biglang inagaw yun sa akin ni Berto. Teka, sandali lang pre. May napansin ako doon sa may kubo namin eh. Sabi po nito. Yung mga pilapil po kasi, medyo malapad rin na meron na ngang tumutubong mga makakapal na mga damo sa gilid. Kung nakapunta po kayo sa mga malalawak na palaisdaan, malamang alam po ninyo yung tinutukoy kong itsura ng pilapil. Nung inagaw na po niya yung ilaw at inilawan nga ulit sa may kubo nila, doon po sa likod ng damuhan, may napansin nga kaming gumagalaw nung inilawan nga yun ulit ni Berto. Parang hayop lang pero nung tignan naming mabuti, parang taong nakayuko na gumagapang na nagtago lang nung tinamaan ng ilaw doon banda. Medyo maitim pero halatang tao talaga sa anyo nun. Kaya nagtaka agad kami. May pumasok na magnanakaw dito. Tignan natin dali. Sabi po noon ni Berto dahil may bakod po yung palaisdaan eh. Wala talagang dapat pumasok na ibang tao doon. Siyempre, nagmadali na kami at nagtayuan. Agad na kinuha ng tsuhin ko yung baril. Tumakbo kami agad. Habang iniilawan pa rin yung kung saan namin nakitang merong gumagapang na tao. Yung nasa isip lang namin noon, may magnanakaw dahil ayon kila Tito, may insidente rin daw noon na may nahuli rin silang magnanakaw sa palaisdaan. Pero nung papalapit na po kami doon at medyo nagsisigawan nga kami habang tumatakbo, bigla pong sumigaw yung asawa ni Berto na nasa loob nga po ng kubo. Sabay lumabas po ito ng pinto ng kubo nila at sumisigaw na meron daw aswang. Tinuturo nito yung parte kung saan may nailawan din kaming gumagapang. Nung medyo malapit na kami, nagulat na lang kami nung may biglang tumakbo mula doon. Parang pagapang yung posisyon pero napakabilis. Nung ilawan namin, nasundan ito ng ilaw na mabilis ngang umakyat sa bakod. Hinding-hindi ko makakalimutan yung anyo nun. Parang tao pa rin pero ang itim na parang mabalahibo. At ang bilis po ng kumilos. Sa parteng yon, may kataasan po yung bakod na kahit sabihin pa pong gawa lang yun sa kawayan, talagang mataas na bakod yun na kung normal na tao ay hindi maaakyat yon ng ganon kabilis. Yung mas nakakapangilabot pa po noon, nung nandoon na kami sa may bakod at inilawan nga namin yung nasa labas nun, isang pusang kulay itim na yung nakita naming tumatakbo. Nagtaka po kaming lahat
kung paanong yung nilalang na nakita naming umakyat sa bakod. Bigla na lamang naging hayop. Binalikan namin agad yung asawa ni Berto. Natawagin naman nating Belen. Agad po siyang tinanong ni Berto. Belen, nakita mo rin ba talaga yung nakita namin? Tanong po ni Berto noon. Sumagot naman si Belen na oo daw. At sa tingin daw niya, aswang daw talaga yung kanyang nakita. Kung sa bagay, paano nga namang maipapaliwanag yung nakita namin yon? Isang nilalang na parang nasaan yung tao pa pero napakaitim ng balat tapos bigla na lang pong naging pusa nung tumalo na ito palabas ng bakod. Hinahawak-hawakan ni Belen noon yung kanyang tiyan dahil nung makita daw niya yung aswang mula sa bintana ng kanilang kubo, doon daw talaga yon papunta. Gumagapang daw palapit sa kubo nila. Pero tumakas lang agad nung tumatakbo na nga kami papunta doon. Mukhang siya daw talaga ang punterya. Lalo at buntis nga ito ng panahon na iyon. Hindi rin nagamit ng tsuhin ko yung baril niya sa pag-aalangan dahil parang tao nga rin yon. At ikinabigla din talaga niya ang aming nasaksihan. Kahit kaming tatlo noon talagang natigilan eh. Hindi na kami natuloy sa pag-inom noon at naglibot-libot na lang kami sa palaisdaan habang iniilawan ng paligid sa pag-asang baka makita pa namin yung nilalang na aming nasaksihan. Ilang minuto lamang yung nakaraan. Kung hindi ko pala sinubukang gamitin yung kakabili lamang na flashlight, baka hindi pa nga napansin ni Berto yung gumagapang doon sa damuhan sa may pilapil. Medyo malayo yon sa kubo ng tsuhin ko kung saan nga kami naroroon. Kinabukasan po niyan, bumili kami ng merienda sa may tindahan. Medyo hindi naman kalayuan doon sa palaisdaan. Nabanggit po ni Berto yung nangyari kina Aling Minda, yung may-ari ng tindahan. Nagtinginan sila ni Mang Rolly, yung asawa po nito. Bakit po? May alam po ba kayo? Tanong ko noon sa kanila dahil parang may ibig sabihin talaga ang kanilang mga tinginan. Doon na nga po nagsalita ang dalawang matanda. Tinuturo nila ang bahay sa may unahan pa ng tindahan na pinagmamay-arian nga ng matandang taga doon. Natawagin naman nating Mang Ambo. Ang sabi po nila, yung nakatira dyan sa bahay na yan, isang aswang. Bungad pa po ni Mang Rolly. Kagabi kasi, mga parehong oras din sa nabanggit ninyong oras. Kung kailan nga nangyari ang sinasabi ninyo. Galing ako sa lamay noon at pauwi na nung mapadaan ako dyan banda. Umihi lang ako sa gilid ng isang puno malapit dyan sa bahay ni Ambo. At nung tapos na ako at aalis na sana, meron akong narinig na paparating. Nung tignan ko, hayop lang yung tumatakbo. Pero tumigil yon sa may likod ng bahay at nakita ko rin talaga mismo. Pagpapatuloy pa po ni Mang Rolly. Ang sabi pa po nito, yung hayop daw na kanyang nakitang tumatakbo, nagulat na lang daw siya nang bigla na lamang naging tao. Nakita raw niya ang matandang si Mang Amboy. Siya raw talaga yung nagpalit ng anyo. Sabay pumasok na sa bahay niya. Nawala raw kahit anong saplot. Sabi pa nga ni Mang Rolly noon, binalaan nila kami na matagal na raw kalat sa kanilang lugar na aswang yung matandang si Ambo. Kaya mag-iingat daw kami. Lalo at pabilog nga yung buwan ng panahon na iyon. Baka bumalik daw kaya abangan na raw namin. Pagbalik nga namin sa palaisdaan, nag-isip na kami noon kung ano yung aming gagawin. Naisip ng tsuhin ko noon na pagsapit daw ng dilim, doon na raw dapat kami mag-abang sa kubo nila Berto. Pagsapit nga po ng dilim,
Naghapunan lang kami tapos doon na nga kami nagbantay. Talagang inantay po namin. Sa may ilalim po kami banda ng kubo nila Berto. 3 kaming nandoon. Bago kami magbantay doon sa ilalim, nakita ni Berto yung sako ng uling sa gilid ng kanilang kubo. Ginagamit namin yon kapag nagluluto. Naalala noon ni Berto ang mga kwento-kwento sa kanilang lugar na mabisa raw yung paraan para hindi kami maamoy nung aswang. Kaya kahit ayaw namin ng tsuhin ko, talagang ginawa na lang namin. Nagpahid kami ng uling sa mga balat namin at matyagang nagantay sa ilalim ng kubo. Kahit kaming 3 halos hindi na magkakitaan dahil nga sa aming ginawa. Medyo maliwanag na yung buwan noon, pero dahil nasa ilalim nga kami ng kubo, talagang napakadilim doon. Hindi kami sakop ng ilaw ng buwan. At tamang-tama din yung pagpahid namin ng uling sa aming mga balat. Kaya mas lalong naitago yung aming presensya. At parang hindi na talaga kami makita sa dilim. Mga bandang 9:00 pa lang, kumakahol yung aso doon sa isang parte ng palaisdaan. May mga aso din po kasing alaga pero nung unang gabi, wala man lang kumakahol sa kanila na hindi namin alam kung bakit. Pero ilang sandali lamang yon, dahil pagkalipas ng mga 1 minuto, agad ring tumigil yung pagkahol ng aso. Nung tumigil na yung mga pagkahol, narinig agad namin na merong paparating. Meron kaming narinig na yabag ng pae. Nakaramdam din kami agad ng pangingilabot. Hanggang sa may napansin kaming dahan-dahang lumalapit. Yung mata nakikita namin. Yung refleksyon po nun sa liwanag ng buwan, talagang kitang-kita. Napakapula nun. Hanggang sa lumapit ng lumapit. Nasapat na nga yung distansya para makita namin kung ano yung papalapit. Isa po yung hayop. Kakaibang hayop na may kalakihan. Sa unang tingin pa lang, halatang hindi ordinaryo. Ito namang si Berto. Sa galit niya siguro, agad-agad na siyang gumapang palabas sabay pinutukan niya yung hayop. Sunod-sunod po yun. Hanggang sa maubos na nga yung bala ng baril. Ang problema lamang doon, hindi pa yon ganun kalapit eh. Nagpadala si Berto sa kanyang galit. Nakita na lang naming tumakbo yung hayop at mabilis na ngang nawala. Masyado kasing nagmadali si Berto. Ngunit nung ilawan namin yung pinanggalingan ng hayop, merong bakas ng dugo doon. Tinamaan yun ni Berto pero hindi namin alam kung sapat na ba yon para mapatay niya. Gusto naming habulin eh, pero hindi namin pwedeng iwan yung trabaho namin. Malilintikan kami sa amo namin kapag nalaman niyang umalis kami ng ganong oras na walang matitira doon para magbantay. Pero hindi nagpapigil si Berto at umalis po ito sa kabila ng pagpigil sa kanya ng asawa niya at namin. Tumakbo agad ito papunta sa bahay nila Mang Ambo. Wala akong nagawa noon kundi sundan ito. Mabuti na lang at ginawa ko yon. Nagwala kasi si Berto doon sa harap mismo ng bahay ni Mang Ambo. Lalo na nga nung makita niyang merong dugo sa may labas ng bahay nito. Preskong dugo pa, na halatang bago lang. Ngunit naglabasan na po noon yung ibang mga tao at tinulungan nga nila akong awatin si Berto at iuwi. Dahil talagang kapag hindi ito pinigilan, papatayin niya si Mang Ambo. Mabuti na lang at narinig agad ng mga ibang taga doon yung komosyon at agad nga silang naglabasan. Naging bali-balita po noon na ilang araw daw na hindi lumalabas ng bahay si Mang Ambo. May nakapagsabi naman sa amin na nakita daw nila itong iika-ika nung lumabas na ito. Meron daw sugat sa paa. Malamang siya nga talaga yung nabaril ni Berto. At hindi agad-agad naghilom yung sugat. Kahit pa sabihing merong kakayahan yung mga aswang na paghilumin yung kanilang mga sugat kapag dinilaan daw nila yon. Gawa kasi sa tanso yung bala ng baril.
Iniuwi muna noon ni Berto ang asawa niya sa bahay ng kanyang mga magulang para doon manganak ng walang gumagambalang kung anong aswang. Dahil nga sa nangyari, kahit sa kabilang baryo, kumalat na yung tungkol sa matandang si Ambo. Pero umalis na lang po yata kaming tatlo sa pagtatrabaho sa palaisdaan. Pero buhay pa rin yung matandang yon. Lumipas lamang po yung mga taon at wala pa rin pong nakapatay sa aswang na iyon. Wala rin kasing patunay. Napakahirap gawin nun. Hanggang dito na lang din yung kwento kong ito. At maraming salamat po. Sa muli, Andrew nga po pala. Paalam. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga panahon po na ito. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay kwento po ng papa ko. Ang papa ko po pala ay pumanaw na po taong 2010. Pero bago po mangyari yon, marami po siyang kakaibang karanasan sa mismong kanyang pinagtatrabahuhan. Siya po kasi ay nagtatrabaho sa isang sementeryo. Si papa ko po ay isang sepulturero. Nakaranas na rin po siyang makakita at makaramdam ng kung ano-ano doon sa sementeryo. Pero laging naikukwento sa amin ni papa noon ang tungkol sa kanyang kakaibang karanasan sa isang uri ng aswang. Bale, dalawa po sila ng kanyang kaibigan na nagtatrabaho bilang isang sepulturero sa isang sementeryo dito sa Luzon. Hindi ko na rin po babanggitin pa kung saan po mismo. Madalas ay doon na rin sila natutulog. Dahil parang kasama na rin po sa kanilang trabaho noon na magbantay po doon. Lalo pa po at nung mga panahon po na ito, nauso na rin po noon na maraming mga kabataang nahuhuling gumagawa ng kung ano-ano sa sementeryo kapag gabi. Maraming tumatambay, nagiinuman, naninira ng nicho, naglalampungan at meron pang mga nagnanakaw ng mga gamit ng patay. Parang marami po kasi talagang pamilya na sinasama po nila ang mga mamahaling gamit ng kanilang pumanaw na mahal sa buhay doon po sa mismong hukay po nito. Tulad ng alahas, iba pang mga mamahaling gamit, minsan pa kahit pera. Gusto ko lang din pong linawin muna na ang karanasan pong ito ni Papa ay mga dekada 80 pa po nang mangyari. Medyo matanda na rin po yung papa ko noon ng mga panahon po na yon. At nagbabalak na rin pong tumigil sa trabaho po nito. Nung namatay po kasi yung papa ko noong taong 2010, lagpas 80 anyos na rin po ito. Isang araw, mga alas 5 raw po ng hapon, meron daw silang ililibing doon sa sementeryo. Napansin daw agad ni Papa na ang konti ng nakilibing at nakiramay. Base raw sa kabaong at sa itsura ng pamilya ng patay, mukha daw na may kaya ang mga ito pero kakaunti lang daw talaga ang nandon. Nung inilabas na raw ang kabaong sa karo at ipinasok na nga sa nicho, yung mga bata lang daw yung umiiyak at wala man lang daw bakas ng pagkalungkot sa mga mata ng matatandang nandoon. Pero syempre, ginawa lang din po ni Papa ang kanilang trabaho. Nung nag-alisa na raw po, ang iilan lang naman na nakilibing, may lumapit daw pong isang matandang lalaki doon sa babae na nakatayo pa rin sa harap ng nicho. Habang inaayos-ayos pa rin nila Papa ang pagkasemento doon, talagang narinig daw ni Papa ang sinabi ng matandang lalaki. At ang sabi daw nito, "Iha, hindi naman sa nanghihimasok ako Pero kaibigan ako niyang asawa mo. At yang inilibing niyo, hindi na yan ang kanyang katawan. Alam kong alam mo yan. At tila hindi lungkot ang nakikita ko sa mga mata mo. Parang purong galit yung nakikita ko sa'yo ngayon. Alam mo rin naman siguro na may alam ako tungkol sa lihim ng inyong pamilya. At alam kong ang asawa mo
ay walang kinalaman doon. Dahil kayo lang naman ang mga kadugo mo ang mga ganon. Mamayang gabi, babuksan ninyo yan. At malalaman nyo na totoo nga yung sinasabi ko. Ganon daw yung sinabi ng matanda. Tahimik lang daw ang ginang habang nakatayo doon pero halata naman daw na naniniwala ito sa sinabi ng matanda. Mga ilang minuto pa daw itong nakatayo doon kahit tapos na yung gawin nila Papa. Umalis lang daw po ito nung medyo madilim na daw talaga. Nagtaka daw talaga sila Papa sa kanilang mga narinig. Ang sabi ng kaibigan ni Papa, nakasama rin po nito sa trabaho bilang sepulturero. Baka aswang daw ang tinutukoy ng matanda. Dahil doon daw sa kanilang probinsya sa Kabisayaan, may nangyari na daw na ganon. Ang sabi daw ng kaibigan ni Papa, pinaglamayan daw ang katawan. Pero nung ipapasok na raw sana sa nicho, nakiusap daw yung asawa na buksan ang kabaong sa huling pagkakataon. At nung binuksan daw, laking gulat daw nila na ang laman daw ng kabaong ay mga kahoy at mga baon ng nyog. Labis daw yung pinagdakhan ng mga nakilibing at mabilis daw na kumalat ang nangyari. Pero dahil umalis din daw agad ang pamilyang namatayan, kusa naman daw na humupa ang mga usap-usapan tungkol doon. At tikom din daw yung bibig ng mga nakasaksi. Nung gabing yon, doon daw natulog sila Papa. Meron naman silang tulugan na matino, syempre. Mga 9:00 daw ng gabi, nang may narinig silang sasakyan na pumasok doon sa sementeryo. Tumigil naman daw yun agad sa may bukana lang banda, kung saan rin daw banda ang tinutulugan nila Papa. Agad na lumabas sila Papa para tignan kung sino nga ba yon. Nung tinignan daw nila, agad daw nilang nakita ang babaeng asawa ng kanilang inilibing kanina lang. Kasama pa raw nito ang matandang lalaki. Agad rin daw na lumapit sa kanila yon at direktang sinabi na papabuksan daw nila ang nicho. Ayon pa kay Papa, hindi na rin daw bago sa kanila ang mga ganong pagkakataon na pinapahukay ulit yung labi ng yumaong mahal sa buhay. Minsan daw kasi may mga bagay doon na gusto nilang kunin o may mga pagkakataon lang daw talaga na pinapahukay o pinapatignan nila dahil ang iba ay hindi naniniwala na patay na ang kanilang kapamilya o kung anumang iba pang rason. May mga ganun daw talagang pagkakataon, lalo na kung matagal ka na sa ganong trabaho. Siyempre, binayaran naman nila yung pinaglibingan, kaya may karapatan silang ipahukay o patignan yon. Walang nagawa sila Papa kundi sundin yon. Kinuha nila ang kanilang mga gamit. Hindi pa naman natuyo ng tuluyan ang semento doon, kaya mabilis lang daw yung natibag nila Papa. Kung baga parang kahon lang po yon, yung tipong wala po talagang hukay. Pigil hiningang hinila daw nila Papa ang kabaong hanggang sa lumabas ng araw po yung kalahati nun. Nung nakalabas na raw yung kalahati, lumapit na ang ginang doon at siya na mismo yung nagbukas. Yung style po kasi ng kabaong ay yung tipong pwede mong buksan yung sa may bandang ulo. Ayaw na po sanang tignan pa nila Papa yon, pero hindi po nila napigilan. At nagulat nga po sila nung tignan nila ang nasa loob. Nandoon daw ang damit pero ang laman daw nun, halos nangingitim ng ubod ng saging. Ang halos ikinabaliktad pa raw ng kanilang sikmura. Kahit ganun lang daw yung nasa loob, nagbibigay pa rin daw yon ng nakasusulasok na amoy. At kitang kita din daw nila ang mga uod na gumagapang sa loob ng kabaong nung inilawan po nila yon. Nagsuka daw ang kasama ni Papa sa kanilang nakita. Siyempre nagtaka sila dahil kanina lang
Nakita nilang totoong tao yung kanilang inilibing. Pero nung muling binuksan yon, amoy nabubulok na laman lamang at nangingitim na ubod ng saging. Naliwanagan lang daw po sila nung nagsalita na ang matanda. "Balbal, sabi ko naman sa'yo inabot na nila kayo." Wika ng matanda sa babaeng asawa ng nakalibing. "Sa pagkakaalam ko po, isang uri po yun ng aswang pero hindi ko po alam yung itsura nun." Galit na galit daw ang ginang na halos silahin na po niya ang kabaong at pataubin yon kung hindi lang siya pinigilan ng matandang kanyang kasama. Ang mas nakakatakot pa, kitang-kita daw nila Papa na unti-unting humaba ang mga pangil ng babae. At nag-iba daw talaga ang itsura po nito. Ang mga mata daw ay nanlilisik at namumula. May binabanggit daw itong mga pangalan na parang alam nito kung sino ang may gawa nun sa kanyang asawa. Ayon pa kay Papa, halos nagwawala na raw po ito sa galit habang nandun sila sa gitna ng sementeryo. Pero may kung anong binulong daw ang matanda na bigla daw nang hina yung babae. Hanggang sa medyo kumalmang araw po ito. Sa takot daw ng kaibigan ni Papa, tumakbo raw ito pabalik sa kanilang tinutulugan. At sumigaw pa nga raw po ito dahil sa takot. Pero syempre wala namang makakarinig. Dahil wala namang bahay na malapit doon banda nung mga panahon po na yon. Wala kayong nakita, wala kayong narinig at wala kayong alam. Ipagpalagay na lang natin na hindi ito nangyari. Wika pa daw ng matanda kay Papa. At meron daw itong iniabot na pera at pagkatapos ay agad na nga raw silang umalis. Pagkatapos daw po nun, tumakbo si Papa doon sa kanyang kasama. At nanginginig pa rin daw ito sa takot. Ibinigay raw ni Papa ang kalahati doon sa perang binigay ng matanda. Medyo natulala raw sila sandali noon. At nung gabing yon, hindi na raw sila natulog pa doon. Kinabukasan ay nabalitaan na lang daw ni Papa na ipinagsabi na ng kanyang kaibigan kung kani-kanino ang kanilang mga nakita. Karamihan daw sa mga yon pinagtawanan lang daw ang kaibigan ni Papa. Pero dahil din daw doon, kaya napahamak ang kanyang kaibigan. Mga 3 araw lang daw pagkatapos nun, nabalitaan na lang ni Papa na patay na raw ang kanyang kaibigan. Sinaksak daw po ito dahil may malaking sugat daw ito sa kanyang tiyan nang matagpuan ito sa may damuhan. Doon lang din banda sa may likod ng kanilang bahay. Malakas ang hinala ni Papa noon na baka nakarating daw sa ginang ang ipinagkalat ng kanyang kaibigan. Kaya minabuti na raw nito na patayin ito para tumahimik. Ang sabi daw kasi ng asawa ng kanyang kaibigan, nakita pa raw niya ang sugat ng kanyang asawa at parang hindi daw gawa ng kahit anong patalim. Hindi pa man naililibing ang kaibigan ni Papa, nakita raw niya sa labas ng bakod namin ang ginang sa sementeryo. Patingin-tingin daw po ito na parang ang pahiwatig ay isusunod na niya si Papa. Bunso po ako at maliit pa po ng mga panahon po na ito. Kaya wala pa po akong kaalam-alam sa mura ko pong edad. At hindi nga po nagkamali si Papa sa kanyang hinala. Dahil nung gabi din daw na yon mismo, bigla raw nagising si Papa dahil nakarinig siya na parang may napakalaking ibon na humapon sa puno ng mangga sa may gilid ng bahay namin. Sinundan daw po ito ng kalampag sa bubong at dingding. Nawaring nais talaga nitong ipaalam na nandun siya sa labas para matakot ang nasa loob. Nagmatsyag lang daw po muna si Papa. Pero hindi na po nito kinaya. Yung pati raw yung pinto ng bahay namin ay parang pinipilit na raw na buksan. Nagising na raw silang lahat noon at nag-iiyakan na raw sila kuya. Pati na rin yung mama ko. Kaya minabuti ni Papa
na humingi ng tawad at ipaliwanag na wala siyang pinagsabihan sa kanyang nasaksihan. Ma'am, alam ko pong kayo po yan. Wala po akong pinagsabihan sa nakita namin kundi yung asawa ko lamang. At wala po kaming balak na ipagsabi yon kahit kanino. Pakiusap po. Huwag niyo po sana kaming idamay. Pakiusap pa raw ni Papa. At ilang sandali lang daw ay tumigil naman yung mga kalampag. Simula daw nun, hindi na nakitang muli ni Papa ang ginang na yon. Sa tingin daw ni Papa, ibang uri naman ng aswang ang kinabibilangan ng ginang. At iba naman yung balbal na parang kalaban daw ng pamilya nila na dumali nga sa asawa nito. Kung ano man po yon, wala na pong paraan para malaman po namin. Siguro, hanggang dito na lang rin po yung kwento kong ito. Salamat po sa inyong lahat. Tawagin ninyo ako sa pangalang Berto. Taga-Bataan po ako. At kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang security guard sa isang pawn shop. Ngunit nangyari itong karanasan ko noong bata pa ako, mga 13. Nakatira kami sa may pagkaliblib na baryo. Alam niyo po yung tipong mula sa main road. Medyo papasok siya at hindi sementado yung daan. Ganon po yung amin. Medyo magubat din ang lugar namin. At hindi pa ganon karami ang mga tao noon. Maraming parte na wala talagang mga pamamahay. Pero doon po sa parte na kinatatayuan ng bahay namin, magkakadikit po yung mga bahay doon dahil magkakamag-anak po kami. Merong iilang bahay talagang magkakalapit. Mga nasa 5 bahay yata kami nung panahon na yon doon banda. Ngayon kasi dumami na ng dumami, lalo at sobrang tagal na panahon na rin ang mangyari itong kwento na ito. Ito yung mga panahon ng kabataan pa namin, na sobrang hilig naming maglaro ng gagamba. Memoryado pa nga namin noon ang iba't ibang uri ng mga gagamba, pati na yung mga pangalan po nito. Minsan nagpupustahan kami kasama yung mga matatanda na. Meron akong 2 pinsan na kaedaran ko na talagang lagi kong kasama noon sa paghahanap ng gagamba. Tawagin natin silang Kaloy at Tope. Binibenta rin namin yung iba sa mga nahahanap namin noon. Lalo at dumadayo-dayo din kami noon sa ibang mga sityo ng baryo o sa ibang mga barangay na mismo. Gabi kami naghahanap lagi ng gagamba. Hindi naman gabi-gabi syempre. Kapag wala lang kaming ginagawa. Isang gabi, naghanda na kami para maghanap. Maliit na flashlight lamang yung gamit namin na ilaw noon. Malayo ng konti yung pinuntahan namin. Yung lugar na hindi pa namin masyadong pinupuntahan kapag naghahanap kami. Tuwang-tuwa kami noon dahil mga 10 minuto pa lang siguro kami at may mga nahanap na kaming magagandang gagamba. Yung tipo ng lahi ng gagamba na paborito naming ipanglaban sa ibang mga sityo. Pero dahil marami naman kaming dalang lalagyan at maaga pa naman noon, mga nasa 8:30 pa lang, tinuloy-tuloy na nga namin. Marami na talaga kaming nakuha nung naupo muna kami sa may ilalim ng puno ng mangga. Itong lugar na ito na tinutukoy ko ay medyo kagubatan at makapal din yung mga damo sa ibang parte. Maraming mga maliliit na kahoy na sakto din talaga para sa paghahanap ng gagamba. Dahil nakarami na nga kami, magpahinga daw muna kami sandali at magkwentuhan, sabi nga ni Kaloy noon. Tapos inilabas po nito yung kanyang lighter at nagtumpok siya ng mga tuyong maliliit na kahoy at sinindihan nga na iyon para meron kaming apoy. Naglabas din siya ng baon niyang chicherya at binigyan nga nito kami. Medyo mataba kasi ito kaya palakain talaga si Kaloy. Yun rin ang dahilan kaya ang suot nitong shorts lagi ay yung tipong may bulsa. Meron kasing lamang pagkain. Binigyan niya kami at nagkwentuhan lang kami saglit. Ganon naman kasi kami lagi. Habang kumakain ng chicherya, nakarinig kami ng alulong.
Parang doon mismo galing sa loob ng gubat. Napalingon kaming lahat sa direksyon kung saan yun nanggagaling. Ang sabi ni Tope, "Ano kaya yon? Kakaibang alulong naman yata yon." Sabi nga nito. "Naku, wala lang yon. Baka naliligaw lang na aso." Sabi ko naman noon. Dahil gusto ko lang talaga na baliwalain lang namin yon. Hindi naman yon naulit, isang pagkakataon lang. Pero nung patayo na rin sana kami at aalis na palabas ng kakahuyan, nakarinig kami ng ingay. Papalapit sa amin na parang merong mga hayop na naghahabulan. Kinabahan agad kami dahil parang isang mabangis yun na hayop na merong hinahabol na kung ano. Dahil yun talaga yung naririnig namin. Dali-daling tumayo si Tope at pinagpag niya ng tsinelas yung ginawa naming apoy na agad naman ding namatay. At nagmadali rin akong takpan ng lupa yung natitira pang mga baga. "Magtago tayo, dali," sabi ni Tope, dahil naririnig na talaga namin na merong paparating doon din banda kung saan kami naroroon. Napayuko kaming lahat, Sir Dan, nung marinig namin ang tunog ng isang hayop. Yung tipong parang umiiyak na nasasaktan. Kasabay nun ay ang tunog din ng isa pang hayop na parang merong nilalapa. Yung tipo ng mga tunog na meron agad papasok sa utak mo. May ideya agad kami noon na mukhang may dalawang hayop na nag-away at pinapatay ng mas mabangis yung isa pa. Kinikilabutan ako noon, Sir Dan. Pero agad na gumapang si Tupe at si Kaloy para tignan kung ano yon. Kaya gumapang na rin ako papalapit doon. Dahil medyo malapit na lang din kami mula doon. Habang gumagapang kami, Sir Dan, naririnig namin yung parang nag-aaway na mga hayop. Siguro ay nanlalaban din yung isa hanggang sa unti-unti yung tumahimik. At isang tunog ng pag-angil na lang yung naririnig namin. Nung nandun na kami banda, kailangan na lang naming hawiin yung damuhan para makasilip. Sumenyas pa nga si Tope na huwag kaming maingay. Sumilip na nga kami. Medyo maliwanag naman yung buwan ng gabing yon. At sakto din na kakaunti yung punong kahoy doon sa parteng yon kung saan parang merong nag-aaway na mga hayop. Hindi ganon kalinaw pero naaaninag namin. At kanya-kanya nga kaming takip ng mga bunganga namin nung nakita na namin mismo. Saktong-sakto talaga. Dalawang hayop nga yung una naming nakita. Pero halos ilang sandali lang pagkatapos na po naming sumilip. Laking gulat namin nung yung isang hayop na nanghihina na ay unti-unting nagbago at naging anyong tao. Siyempre, hindi namin makita ng sobrang linaw dahil hindi ganon kaliwanag pero naaaninag talaga namin. Hinang-hina na yon at agad yung kinagat ng isa pang hayop. Hanggang sa hindi na gumagalaw yung tao. Pagkatapos nun, yung natirang isang hayop, unti-unti rin pong nagpalit ng anyo. Dumapa lang ito sa lupa at nag-aangil tapos biglang tumayo at naging isa ring tao. Yung dalawang hayop na una naming nakita, parehong naging isang tao. Alam mo yung kahit hindi sobrang klaro, kitang-kita talaga sa forma ng katawan na naging tao yung mga yon. Isang lalaki po yung biglang tumayo, habang babae naman yung nakahiga na parang wala ng buhay. Klaro sa mga hubog ng katawan nila eh. Pagkatapos po nun, lumingon-lingon lamang yung lalaki sa paligid at agad na rin yung umalis. Na kahit saan ko tignan pag binabalikan ko, hindi talaga pangkaraniwan. Nung nakaalis na po yon, Sir Dan, siyempre hindi muna kami lumabas. Kahit sapat naman yung distansya namin na hindi kami napansin nun. Natatakot kaming agad na lumabas noon. Pinalipas pa yata namin ng mga 5 minuto bago kami lumabas at ang sabi nga ni Tope,
Tignan daw namin yung nakahandusay na katawan ng babae. Siya kasi yung pinakamatapang sa aming tatlo. Marahan kaming naglakad palapit, Sir Dan. Sumunod nga kami kay Tope. Nung nandun na kami nakatayo, sa harap mismo ng katawan, halos masuka po kami noon. Walang dudang patay na yon. Ang dami niyang sugat. Merong mga kalmot at kagat. At wala rin itong saplot. Alam namin noon na yung umalis ng lalaki at yung babaeng patay na, parehong hindi ordinaryo. Parehong mga aswang. Hindi namin ginalaw yung bangkay pero nung ilawan namin, hindi namin yon kilala. Kung hindi namin nakita yung mga unang nangyari, iisipin talaga namin na may inosenteng taong pinatay. Ang problema, nakita namin namatay man yung babae na medyo may edad na nga rin. Alam naming aswang yon. Sinabihan ko sila noon na umalis na kami at isumbong namin yon sa mga magulang namin. Kaya hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon at agad na nga kaming umalis. Tumakbo kami noon pauwi kahit nanginginig pa rin kami sa takot. Pagdating namin doon sa amin, sinabi agad namin sa mga tatay namin. Pero tinawanan lang po nila kami. Kalokohan daw yung nakita namin at baka guni-guni lang. Ito ay sa kabila ng katotohanan na naniniwala naman sila sa mga aswang. Malabo namang guni-guni lang dahil 3 nga kaming nakakita. Kaya iginiit talaga namin na totoo yung aming nakita. Nung napansin nila na nanginginig pa si Kaloy sa takot, medyo naniwala na sila. Ang sabi pa nga nila, puntahan daw namin pero uubusin lang daw muna nila yung alak na kanilang iniinom. Isang boteng tanduay lang naman yon at 3 din naman sila. Sanay naman silang uminom kaya hindi sila malalasing sa ganun lang. Pero inabot pa nga kami ng mahigit 1 oras bago na nga kami nagpasyang puntahan na namin. Sumama kaming 3 noon. Nagdala pa nga ng baril yung tatay ko Nagmadali kaming pumasok doon sa kakahuyan at tinumbok yung mismong lugar kung saan namin nakita yon. Pero laking gulat namin, nawala na roon yung bangkay ng babae. Bago kami umalis, nakahandusay lang yon doon Pero nung inilawan naming mabuti, nandun pa yung mga dugo. Nagkalat yon. Pati yung lalaking aswang sugatan din noon Hindi nga lang malubha, kaya nagawa niyang patayin yung babae. Dugo nila pareho yung nandun. Mas marami nga lang doon yung dugo ng babaeng namatay. Ganon yung nakita namin Nung makita nila tatay ang mga dugo, nagsimula silang maniwala. Pero sabi nila, wag daw naming ilalabas ang kwento at walang maniniwala sa amin. O baka mapagbintangan pa kami. Habang nandun kami, Sir Dan, nakarinig kami ng alolong noon sa hindi kalayuan. Maraming mga alolong. Paulit-ulit. Ganon na ganon din yung narinig namin nung nagpahinga kami sandali bago pa merong masamang nangyari. Baka kinuha na raw nung pumatay dahil baka binalikan daw niya para linisin ang kalat. O baka kinuha daw ng mga kapamilya ng babae kung sakaling alam nga nila yung pagkatao ng kanilang kapamilya. Yun yung naisip ng tatay ko noon. Pagkatapos po noon, dahil nakakarinig na nga kami ng mga alolong, minabuti na nga namin noon na umuwi na muna para mas ligtas, lalo at kasama nga nila kami. Naniniwala naman sila tatay sa mga aswang. Nagduda lang talaga sila sa mga sinabi namin nung una. Hindi natahimik yung tatay ko noon. At kinabukasan, nagtanong-tanong siya sa kabilang baryo. Sa baryong katabi lang ng sa amin. Doon na nga niya nabalitaan na may pinaglalamayang babae doon na pinatay daw. Pero ang sabi daw ng mga napagtanungan niya, yung pamilya daw ng babaeng yon, pamilya ng mga aswang.
At matunog rin daw ang usap-usapan na pinatay yung babae ng kalaban nilang mga aswang. Wala naman kasing ibang motibo. Matanda na rin yung namatay na babae. Malabo namang pinagsamantalahan o ninakawan. Kundi personal daw talaga na paghihiganti yon ng mga katulad nga rin nila na mga aswang. Kalat na raw sa baryo nila na aswang talaga yung babaeng namatay. Marami na raw nakakita dito na makapagpapatunay. Wala namang sinabi kahit ano yung tatay ko noon. At agad din siyang umalis nung may nakuha na siyang impormasyon. Simula po noon, pinagbawalan kami ng tatay ko na pumunta sa kabilang baryo. At kahit lumabas nga kami ng gabi ay pinagbabawal na rin muna. Kung ano man yung pinag-aawayan ng dalawang pamilya. Wala nang paraan para malaman namin yon. Pero yung sigurado, walang kahit sinong matino na gugustuhing masangkot sa away ng dalawang pamilyang aswang. Hanggang dito na lang po ito, Sir Dan. Salamat po at paalam.